Shira's POV. Hapon na magising ako. Pagtingin ko sa bintana, umuulan pa rin. Tumigil naman kagabi pero umulan din daw kanina, sabi ni Charlotte sa akin. Di ako makakalabas para makabili ng pagkain. Nakakaya naman mangingi kay Charlotte. Wala pa rin akong damit na pampalit kasi hindi pa dumarating si Sandra. Nag-text din naman siya sa akin na malakas ang ulan kaya hindi siya makapag-drive. Busy rin naman ang babaeng yan dahil sa work. Kumatok ako sa apartment ni Charlotte. Hindi ko nasa uli kagabi dahil tinamad na ako. Bumukas ang pintuan. Sumilay ang ngiti ni Charlotte nang makita ko. Isasoli ko na to. Salamat talaga sa pagkain. Kumain ka na po ba ate? Tanong niya sa akin. Tumango ako bilang sagot kahit ang totoo hindi pa. Aalis na ako. Nagpaalam akong umalis at bumalik sa apartment ko. Di ko alam ang gagawin ko dahil di pa rin tumitigil ang ulan. Umupo ako sa kama na sumagi sa isip ko si Errol. Nasa bahay ba siya ngayon? Natigil ang pag-iisip ko nang tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko si Arthur palang tumatawag. Sinagot ko yun at nilagay sa tenga ko pero imbes na si Arthur ang narinig ko, iba ang boses. Open your shit apartment, Shira. Sigaw ni Errol sa akin. Nilayo kong cellphone at pinatay ang tawag. Anong ginagawa ng lalaking yun dito? Matapos akong ipagtabuyan kahapon na hanapin niya ako, sira na bang ulo niya o wala lang siyang masaktan? Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Pagbukas ko ng pinto, naabutan kong nakatayo si Errol sa harap ko habang basang-basa. Ginilid niya ako at pumasok ng apartment ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Isinarado ko ang pinto para walang makarinig sa amin. Antok niya akong tinignan at ginulo ang basa niyang buhok. Napansin kong mapula ang mga mata ni Errol at ang pisngi niya. Nilapitan ko siya. Itinapat ko ang kamay sa noo niya. Mabilis kong inilis ang kamay ko na mapasok ko sa init. Nilalagnat ka. Inalalayan ko siyang umupo ng kwarto ko. Parang batang sumusunod lamang siya sa akin. Kahit anong galit ko kay Errol tuwing nakikita ko siya, nagkakasakit bakit bigla-bigla na lang nawawala. Pilit niyang dinidilat ang mata. Bakit ka ba kasi nagpaulan? Sermon ko sa kanya. Alam naman niyang nagkakasakit siya tuwing nauulanan tapos magpapaulan siya? Because of you. Mahinang bulong niya pero hindi ko narinig. Pumikit ako nang alisin kong basa niyang t-shirt. Nanginginig pa ako dahil sa kaba. Napatigil ako nang hawakan niyang kamay ko kaya nagtaka ko siyang tinignan. I will do it for you. Inalis niya ang kamay kong nakahawak sa damit niya at siya na mismo nag-alis sa damit niya. Napanunok ako na makita ang katawan ni Errol. Asawa ko rin naman siya pero hindi ako sanay na makita ang katawan niyang sobrang ganda. Bihira lang siyang mag-gym pero napapanatili niya pa rin ang ganda ng katawan niya. Tinulungan ko siyang humiga ng kama. Hindi ko kayang alisin ang pants niya. Errol, kung kaya mo namang alisin ang pants mo, ikaw na lang gumawa. May kukunin pa ako. Di ko na siya hinayaan pang sumagot. Tumalikod na ako at lumabas ng kwarto. Para akong kinakapos ng hininga. Bumuntong hininga akong kumatok sa kwarto ni Charlotte. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng apartment niya. Ano yon ate? Takang tanong niya. May medicine ka ba dyan? O maliit na towel para sa may sakit? May sakit ka ba ate? Sinapo niya ang noo ko. Wala naman. Inalis niya ang kamay sa noo ko. Hindi sa akin, para sa kasama ko. Dali-dali niya akong pinapasok ng apartment niya. Nilibot ko ang paningin sa kabuuan ng apartment niya. Maraming box na nakalagay sa gilid. Malinis din ang buong kwarto niya. Mukhang nag-iisa lang siya kagaya ko. Sinundan ko siya ng tingin habang may nahalungkat sa cabinet niya. Sorry kung naabala kita, Charlotte. Ikaw lang kasi ang kilala ko dito. Okay lang yon ate. Binigay niya sa akin ng paracetamol at ang ibang gamot. May kinuha siyang ice cube sa mini fridge niya at nilagay yon sa bowl. Sinamahan niya rin ng malinis sa towel. Yan lang ang meron ako ate. Inabot niya sa akin ang bowl. Mabilis ko yung kinuha. Salamat talaga, Charlotte. Kung wala ka dito, hindi ko alam ang gagawin ko. Huwag ka mag-alala pagkatapos ito susuklian kita. Wala yun ate. Ngilitian niya ako. Nagpaalam na akong umalis. Dali-dali akong pumasok ng kwarto dala ang binigay ni Charlotte sa akin. Naabutan kong mahimbing na natutulog si Errol. Nakita kong pants niya sa gilid ng kama. Nilapag ko ang bowl sa tabi niya. Kinuha kong pants niya tinabi sa gilid kasama ng t-shirt niya. Nag-umpisa akong punasan ng mukha ni Errol. Di ko maiwasan mapangiti dahil ang gwapo ng asawa ko. Nagagawa ko lang hawakan ang mukha niya tuwing may sakit siya. Buti na lang may suot na boxer si Errol. Sunod kong pinunasan gamit ng malamig na tubig ang katawan ni Errol.
Malalim na ang tulog niya kahit di niya na alam ang ginagawa ko. Pagkatapos ko siyang punasan, kinumutan ko na rin. Sumilip ako sa bintana kung umuulan pa rin ba. Buti na lang tumigil na rin. Tumingin muna ako kay Errol bago lumabas ng kwarto. Napakurap-kurap ako na nasa harap ko na si Charlotte. Pwede bang tulungan kita? Nagulat ako sa tanong. Pwede naman. Gawa kundi pumayag na lamang. Niluwagan ko ang pagkakabukas ng pintuan ng apartment ko para makapasok siya. Di ko man siya ganoon kakilala pero napaka-komportable ko sa kanya. Nilibot niya ang tingin sa kabuuan ng kwarto ko bago kay Errol. Boyfriend niyo po? Talong niya sa akin nung makita si Errol na mahimbing na natutulog. Umiling ako. Kaibigan ko lang siya. Tumango si Charlotte sa sagot ko. May damit siyang ibinigay sa akin. Sa boyfriend ko ang damit na yan. Ipagamit mo na lang sa kanya, baka lamigin siya ate. Kinuha ko ang damit na ibinigay niya. Salamat talaga Charlotte. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Niyakap ko siya. Ang swerte ko dahil nakilala ko si Charlotte. Wala ho yun. Nasanay na po akong tumulong sa nangangailangan. Saka mabait naman po kayo kaya worth it naman lahat. Nginitian ko siya bago binitawan ang yakap. Hala, babalikan kita ate kapag naluto ko na yung lugaw para sa best friend niyo. Magsasalita sana ako nung umalis na patakbo si Charlotte. Kailangan kong panindigan ang salitang best friend. Magagalit na naman ang lalaking yan kapag nalaman niya na pinakilala ko siyang kaibigan. Malapit naman kami mag-divorce kaya okay din na sabihin kong best friend ko siya. Umupo ako sa tabi ng kama. Titig na titig ako sa mukha ni Errol. Nagagawa lang to pag may sakit siya. Nilagay ko ang kamay ko sa noo niya. Mabilis ko ring inalis dahil sobrang init niya. Wife? Mahinang bulong niya sa kalagitnaan ng tulog. Kinuha ko yung t-shirt na bigay ni Charlotte sa akin. Binuhat ko ang natutulog na si Errol para may isuot ko ang t-shirt niya. Sobrang lapit ng katawan ko sa kanya dahil sinusuot ko ang damit sa kanya. Nang matapos kong isuot, dahan-dahan ko siyang ibinilik sa pagkakahiga. Ang problema ko lang kung paano ko isusuot sa kanya itong pajama. Inalis kong kumot. Ramdam ko ang pagpula ng pisngi ko dahil sa nakita ko. Binalik ko ulit yung kumot. Pakiramdam ko hindi ko siya kayang suotan kahit may boxer siya. Umbok na umbok pa rin ang pagkalalaki niya. Wala talagang araw na hindi mo ako pinapahirapan. Napasa po ako sa noo. Kailangan kong maisuot to bago bumalik si Charlotte. Inalis ko ulit ang kumot. Lumipat ako ng pwesto sa tabi ng paa niya. Pumikit ako habang isinusuot ko sa kanya isang butas na pajama. Sinuot ko na rin ulit ang kanan. Huminga ako ng maluwag na itataas ko ng pajama. Pikit lang, Shaira. Bulong ko sa sarili ko. Pero may sarili yatang buhay ang isang mata ko dahil nagmulat at saktong-sakto pa sa umbok niya. Napatakip ako ng bibig nang tuluyan ko ng maitaas ang pajama. Muntik ko nang mahawakan ang umbok niya. Binalik ko ulit ang kumot at para ako nagkakasala sa ginagawa ko. Mabuti na lang talaga at mahimbing ang tulog niya. Pinunasan ko ulit siya gamit ang malamig na tubig. Nakarinig ako ng katok sa pinto kaya tumayo ako. Nilagay ko na ang malamig na towel sa noo niya. Pagbukas ko ng pinto, isang malaking lalaking bumungad sa akin. Kayo po ba si Mrs. Manalo? Tanong ng isang lalaki sa akin. Mukhang rider yata dahil sa package na dala-dala. Ako po sir, bakit po? Takang tanong ko. May pinadala po sa akin, galing daw kay Sandra Kim Jones. Sa akin po yan. Nilapag niya sa akin package matapos itong picturan. May pinirabahan din ako bago umalis ang rider. Dinala ko sa maliit na table ang box. Malaki ang box pero hindi ganon kabigat. Kumuha ko ng kutsilyo at binuksan ko iyon. Pag open ko, lumantad sa akin ang mga damit ko. May mga noodles din na nakalagay. Kinuha ko ang bulsa ko ang phone. Pag check ko, may text sa akin si Sandra. Pinadala ko na lang dahil ayaw kong paalisan ni Daddy dito sa office. Sandra. Nagpapasalamat na lang ako kay Sandra. At least gumawa pa rin siya ng paraan paano may bibigay sa akin. Bumukas ang pintuan. Nilingon ko yun at nakita ko may dalang maliit na bowl, si Charlotte. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang bowl. Salamat talaga, Charlotte. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit na ako nagpapasalamat sa kanya. Wala yun ate. Nakakaawa naman po ang kaibigan ninyo. Nilingon niya si Errol na nanginginig sa lamig. Siya nga pala ate, lalabas ako ngayon. May gusto ko bang bilin ipabili? Nilapag ko na sa maliit na table ang lugaw na niluto niya. Kinuha ko sa gilid ng sofa ang bag ko. Hinalungan ko at wallet ko. Nilabas kong 1,000 at lumapit kay Charlotte. Wala ako maisip eh. Pwede bang ikaw na lang bumili ng mga gulay? Nilahad ko sa kanya ang 1,000, kinuha niya iyon.
Sige ate, aalis na ako. Ingat ka. Bago pa niya ako masagot, nakalabas na siya. Lumapit ako kay Errol. Dala-dala ang lugaw. Nagising siya dahil sa panginginig. Nilagay ko ang unan sa likod niya para may masandigan siya habang umuupo. Hinipan ko ang lugaw dahil sobrang init. Naramdaman ko ang titig niya. Nang medyo malamig na, sinubuan ko siya ng konti-konti lang. Damihan mo ang kain, Errol, para mas madali kang gumaling. Akmang isusubo ko ang lugaw nang itapon niya. Napatin ako kung saan tumilapon ang kutsara. I am not your best friend, Shaira. Asawa mo ko. Kahit may sakit pa siya, nagagawa niya pa rin magsalita ng galit. Narinig niya pa lang sinabi ko kanina. Nilapag ko ang lugaw sa silid dahil baka ayaw na niyang kumain. Pinulot ko ang kutsarang nahulog at binalik yon sa taas ng kabinet. Maghihiwalay din naman tayo, Errol, kaya huwag ka na magreklamo. May sakit sa mga nagagawa pa magreklamo kung ano itatawag ko sa kanya. Umigteng ang panga niya. Wala namang mali sa sinabi ko. Inawakan niya ang palad kong nagpagulat sa akin. Tumitig siya sa akin. Don't leave me, Shaira. Humigpit ang pagkakahawak niya sa palad ko. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko may papangakong hindi ko siya maiiwan. Inalis ko ang kamay niyang nakahawak sa palad ko. Kinuha ko ang gamot sa tabi ng lugaw. Ibinigay ko iyon sa kanya. Walang pag-aalinlangan niyang kinuha ang gamot sa kamay ko at isinubo iyon. Pinainom ko na rin siya ng tubig. Inalalayan ko siyang humiga ulit para magpahinga. Pinikit niya ang mata at nagsimula ng matulog ulit. Tumayo ako, inayos ang kumot niya. Hinawakan ko ang paa niya. Ang lamig. Kinuha ko ang makapal na kumot sa ilalim ng kama. Pinatay ko rin ang aircon dahil mas lalo siyang lalamigin. Ikinumot ko sa kanyang makapal na kumot. Tumagilid siya ng higa. Sa harap ko siya lumingon. Malapit na rin gumabi at hindi pa ako kumakain. Kahit pagligo, hindi ko nagawa. Pumunta ako ng kusina at nagpakulo ng tubig. Hininaan ko lang ang apoy dahil pagsasabayin ko na sa pagligo ko. Kumuha ako ng damit ko sa box at pumasok na ng CR para maligo. May sabon at shampoo na nakalagay sa gilid kaya yun na lang ginamit ko. Mabilis lang akong naligo. Pagkatapos maligo, pinuntan kong pinapakulo kong tubig. Tanging tuwali lang nakabalot sa katawan ko. Binuksan ko ang isang noodles at nilagay ang pinakulo kong tubig. Pumasok ulit ako ng CR para magpalit ng damit. Inayos ko lang ang sarili ko at lumabas ulit. Tulog na tulog pa rin si Errol kaya kumain na rin ako. May kanin na binigay sa akin si Charlotte kaya yun na lang ang pinares ko sa noodles. Pagkatapos kong kumain, nagsipilo na ako bago binantayan ulit si Errol. Carlotta, please. Narinig kong bulong niya. Napansin ko ang luhang tumulo sa mata ni Errol kaya pinunasan ko. Kahit sa panaginip siya pa rin. Sabat ko sa natutulog na si Errol. Ngumiti ako. Proud pa rin ako kay Errol kahit wala nang kambal ko. Until now, mahal niya pa rin to. Ilang taon nang lumipas pero hindi niya pa rin to nalilimutan. Napakaswerte mo, Carlotta, dahil nakilala kang katulad ni Errol kahit sa maikling panahon lamang. Di ko na malayo nakaidlip na ako sa pagbabantay kay Errol. Nagising lang ako na may kumutok sa pinto ko. Minulat ko ang mata ko at tumayo para mabuksan ang pintuan. Pagbukas ko ay nakita kong dala-dala ni Charlotte ang pinamili niya. Tilulungan kong ipasok ang dala niya. Nahirapan na ako magdala, kaya ayan na lang nabili ko, ate. Nilapag niya ang mga gulay sa table ko. Okay lang yun. Nahirapan ka pa sa mga pinabili ko sa'yo. Awang-awa na rin ako kay Charlotte dahil siya na lang gumagawa ng dapat kong ginagawa. Wala yun, ate. Siya nga pala lalabas na ako dahil may kailangan na akong tapusin sa kwarto. Nagpaalam siyang lumabas ng kwarto. Nagpasalamat na rin ako. Binuksan ko ang pinamili niya. May mga karne siyang binili at isda. Mas marami ang gulay. May bigas din siyang isinali. Baka hindi nagkasyang binigay ko 1,000 sa kanya. Bulong ko. Ang mahal-mahal ng karne ngayon, pati na rin ang isda. Nilagay ko muna sa ref ang pinamili ni Charlotte sa akin. Mamaya na lang ako magluluto, total hindi pa naman ako gutom. Pinuntahan ko si Errol. Nagmulat siya na makita ko. Sinapo ko ang noo niya. Di na ganun kainit pero malamig naman ang katawan niya. Walang masyadong space sa apartment kaya wala akong choice kung hindi tabihan siyang matulog mamaya. Mangangaray ako kapag natulog ako nakaupo. Gutom ka na ba? Tanong ko sa kanya. Parang bata siyang umiling. Tanging lugaw lang ang nakain niya simula kanina. Gutom siya pero mapait siguro ang panlasa niya. Dali na lang kaya kita sa ospital para maalagaan ka ng girlfriend mo. Natatawa ako nang tignan niya ako na masama. Don't ever do it. Paos na ang boses niya. Gusto niyang umupo kaya tinulungan ko siya. Masakit ba ang ulo mo?
Alalang tanong ko. Ang pula-pula kasi ng pisngi niya. Yakapin mo ko. Ha? Para ako nabingi sa sinabi niya. Shit! Yakapin mo ko para mawala tong lamig ko. Bago pa ako makatanggi, inabot niya na ako at niyakap. Siniksik niya ang ulo sa leeg ko. Ilang oras ako nakahilata habang yakap ni Errol. Nang mapansin kong nakatulog ulit si Errol, inalis ko ang kamay niyang nakapatong sa akin. Daan-daan akong bumangon sa kama para hindi siya magising. Nang tuloy na ako makaalis, pumunta na ako ng kusina para maghanap ng maluluto. Napahawak ako sa balakang dahil sa pangangalay. Nalimutan ko ring uminom ng gamot sa pag-aalaga ko kay Errol. Buti na lang talaga at antukin siya tuwing nagkakasakit kaya hindi ako nahihirapang mag-alaga. Maliit lang ang apartment na nakuha ko. Walang masyadong space kung ikukumpara ko sa bahay. Parang singlaki lang ng kitchen ng bahay ni Errol. Konti lang din ang mga gamit. Isang maliit na kama at may cabinet na nakalagay sa gilid. May walk-in closet naman. Hindi ganon nga kalaki. 2 pinto lang din. Nasa CR at pinto papasok ng apartment. Ganito ang peso ng mga gamit. Kwarto. Nasa tabi ng kamang CR. Isang maliit na space papasok tapos kusina. At maliit na table. May isang sofa. Nagprito ako ng isda at nagluto ng kanin. Sinamahan ko rin ng itlog. Yun na lang ipapakain ko kay Errol kapag nagising na siya. Nauna akong kumain pagkatapos, pinuntahan ko na siya dala-dala ang pagkain niluto ko. Errol! Tawag ko sa pangalan niya. Nilapag ko sa kama ang tray ko sa nakalagay ang pagkain. Mahina ko siyang niyugyog. Nagmulat siya ng mata. Kumain ka muna. Kanina ka pa walang kain. Inalalayan ko siyang umupo. Inalis kong unan sa tabi niya. Tanging titig lang ang binigay niya sa akin. Gabi na rin na nakakatakot akong mas lalo-lalala ang sakit niya kung hindi siya makakakain. Hiniwa ko sa maliliit ng itlog at isda. Buti na lang hindi niya nareklamo ang subo ko sa kanya. Ayaw niya kasi sa isda dahil malansa daw ito. Bihira lang din siyang kumain ng itlog. Sinadya ko talagang lutuin ang mga ayaw niya. Kahit sa paran lang na to makaganti ako. Di niya inaalis ang masamang titig sa akin habang umunguya. Pinilit kong manahimik at di nagsalita. It tastes bitter. Reklamo niya pero hindi ko pinakinggan. Susubuan ko sana siya nang umaling na siya. Nilapag ko ang pagkain sa tray. Busog ka na? Tanong ko sa kanya. Yeah. Ibinigay kong tubig at pinainom na. Dinapo ko ang isang palad sa noo niya. Hindi na ganoon kainit. Umalis ako dala ang tray. Nilapag ko sa lababo at hinugasan. Di pa ako natatapos sa paghuhugas nang tumunog ang cellphone ko. Nagpunas ako ng kamay gamit ang maliit na tuwalya. Kinuha ang cellphone sa bulsa ng pajama ko. Kita na lang tayo bukas. May ibibigay ako. Kian? Kumunot ang noo ko at makatanggap ng text galing kay Kian. Kaibigan ko si Kian nung college ako. Nag-aaral siya sa Canada, kaya matagal kaming hindi nagkita. Di ko alam bumalik na rin siya sa Pilipinas. Biglaan din ang gusto niyang pagkikita. Binalik ko ang phone sa bulsa ko at tinapos na ang paghuhugas ng plato. Bumalik ako ng kwarto para matulog na rin. Naabutan kong nakaupo pa rin si Errol. Diyan ka na lang matulog, Errol. Dito na lang ako sa baba. Kumuha ako ng kumot at nilapag iyon sa sahig. I am not your guest, Shaira. Kasya tayo dito sa kama. Tumingin ako kay Errol. Nagtaka akong nangumisi siya. Hindi ako interesadong galawin ka. Humiga siya sa kama at nililikuran ako. Bumuntong hininga ako. Sakit niya magsalita Kala mo isa ako maduming babae kung itrato niya? Inis kong niligpit ang kumot na inilapag ko. Kung di lang siya may sakit, pinalayas ko na. Tumabi ako sa kama. Nalagyan ko ng una ng pagitan namin. Kahit sinabi niyang di siya interesado sa akin, pues ayoko rin naman na magalaw niya ako. Tumitig ako sa likod ni Errol. Gusto kong tawanan ng sarili sa katangahan ko. Alam kong ginagago na ako ng tao, pinapayagan ko pa rin na pumasok sa buhay ko. Stop looking at me. Pagod na boses niya. Umiwas ako ng tingin. Inayos ko ang sarili at nilikuran siya. Sinubukan kong ipikit ang mga mata ko. Mga ilang minuto pa bago ko kinain ng antok. Paulit-ulit akong nagigising nang dalawin na nagnat si Errol. Kahit na antok ako, pinupunasan ko pa rin ang katawan niya. Umaga na nang makatulog ako ng tuloy-tuloy. 7:00 ng umaga bumangon ako. Pagtingin ko sa katabi, tulog pa rin. Buti naman dahil pinagod niya ako kagabi sa kakaalaga sa kanya. Maaga ako naligo at nagpalit ng damit. Nagluto rin ako ng lugaw para kay Errol. Pagbalik ko ng kwarto, nilapag ko na sa gilid ng kwarto lahat ng kakainin ni Errol at ang gamot. Umupo ako ng kama, tinitigan ang maamo niyang mukha. Kahit tulog, nagsasalubong pa rin ang kilay.
Ilang minuto kong hinintay na magising si Errol pero hindi pa rin nagising. Kinuha ko ang cellphone sa tabi ng lamp. Saktong pagbukas ko nakatanggap ako ng tawag kaya tumayo ako at lumayo kay Errol. Good morning, Shaira. Bati sa akin na nasa kabilang linya. Good morning too. Sagot ko na lang. Mukhang pagod ang Shaira ko. Narinig ko ang pagtawa ni Kian. Kita na lang tayo sa cafe ilang-ilang. Matapos ang ilang minuto namin pag-uusap kay Kian, pinatay ko na rin ang tawag. Bumalik ako ng kwarto para kunin ang bag ko. Ang himbing ng tulog. Hindi pa rin siya nagigising kaya nagsulat na lang ako at tinikit sa bowl ko sa nakalagay ang lugaw para malaman niyang umalis ako. Tiningnan ko na muna siya bago lumabas ng apartment. Walang tao sa hallway kaya dumiretso na ako pababa gamit ang hagdan. Nasira ang elevator kaya hindi nagagamit. Naghintay ako ng taxi dahil naiwan ko ang sasakyan sa park kung saan ang kondo namin ni Errol. Tumigil ang taxi sa harap ko kaya pinuksan ko na at sumakay. Sa cafe ilang-ilang kuya. Tinignan muna ako ng driver bago tumango. 30 minutes din bago ko nakarating sa cafe. May mga nakaparadang sasakyan pagbaba ko. Pumasok ako ng cafe. Nagbawa mga staff sa akin pagpasok. Kaugalian na siguro nila dahil luxury ang cafe. Hindi ko rin maintindihan si Gian kung bakit dito niya ako dinala. Marami namang restaurant ditong normal lang. Kurt Vertusio? Tanong ko sa staff dito sa counter. May hinanap siya sa computer bago ngumiti sa akin. Nasa room 02 ma'am. May binigay siyang card sa akin. Kinuha ko yon. May lumapit sa akin na isang staff at tinuro ko saan room ang tinutukoy niya. Huminto kami sa isang gold na pinto. Pasok na po kayo ma'am. Tumango ako bago iniwan ng staff. Ginamit ko ang card papasok. Pagbukas ko ng pinto nilibot kong paningin. Una kong napansin ang chandelier sa taas na kulay golden. May wine sa gilid at isang malaking painting. May mga ilaw sa gilid ng tabi ng painting. Di ganon kalinaw, sakto lang para mabigyan ng liwanag. Tumama ang paningin ko sa malaking table sa harap ko. 3 lang ang upuan. Nakita ko pa ang ngisi ni Kian na makitang reflection ko. Lumapit ako at tumabi sa isang upuan. Nasa harap ko siya. Do you like it? Ngumiti siya habang naka-cross arms. Yeah. Anong pag-uusapan natin at dito mo pa ako dinala? May mga ibang restaurant naman. Komento ko at uminom ng tubig. Nauhaw ako sa biyahe. Nilapag ko ang bag ko at napataas pang kilay ko na marinig ko ang tunog ng mga gamot ko. Nakakahiya naman dalhin sa simpleng restaurant ang Queen of Luxury. Tumawa si Kian na mapansin niyang di nagbagong ekspresyon ko kaya tumigil din siya. Umiwas ako ng tingin. Di niya pala alam na nagbago na ang buhay ko. May biglang pumasok kaya't nilingon namin iyon. Ngumiti si Jesusa na makita niya ako. Paglapit niya, tumayo si Kian at hinalikan ang noon niya. Na-traffic ako. O sisa ni Jesusa. Inalalayan siyang umupo ni Kian bago sumunod si Kian. Nakatingin lang ako sa dalawa. I think magkarelasyon sila base sa mga galaw na ipinapakita nila. They are both my college schoolmates. Noong 3rd years college kami. How are you, Shaira? Basag ni Jesusa sa katahimikan. Jesusa is beautiful. Matangos ang ilong. Kulay abo ang mga mata. Mas maputi pa siya sa akin. I'm fine. Siguro nga. Actually, pinapunta ka namin para ibigay ito. May nilapag siyang isang black invitation sa harapan ko. Nanlaki ang mata ko nang mabasa kong nakasulat. Congrats on your wedding, Kian, Jesusa. Kinuha kong invitation at binasa. Isang buwan na lang ikakasal na rin sila. Hindi ko akalain ng dalawang magkaaway ng college namin ng magkakatuluyan. Thank you. Nahihiyang sabi ni Jesusa sa akin. May tinawag si Kian na isang staff. What do you want, Shaira? Tanong ni Kian na mapansing nakatingin lang ako sa menu. It is freaking expensive. Sinabi ko na ang gusto kong kainin. Isa lang ang order ko. Hindi ko rin magagawang kumain dahil nag-aalala ako kay Errol. Umalis ang staff matapos kunin ang lahat ng order namin. You've changed a lot, Shaira, kahit sa pananamit mo. Sinuri ako ni Jesusa. Yeah, narealize ko kasing napaka-revealing ng magsuot ko dati. I lied. After I married Errol until now, unti-unting nagbago ang pananamit ko. Nilalait niya kung paano ako manamit. Mukha daw akong bayaran sa klase ng pananamit ko. Kaya nga, hindi na rin naman tayo bata. Marami kaming napag-usapan. Natigil lang nang dumating ang pagkain sa harapan namin. Sobrang daming pagkain. Di rin ako sigurado kung kaya namin itong ubusin. I heard from my dad na lulugi daw ang negosyo mo. It's that true? Napatigil ako sa tanong ni Kian. What? You didn't know? He asked again.
Wala pang pinamamana sa akin si Dad kaya hindi ko nahahawakan ng company. Sa loob ng 7 buwan wala akong narinig sa pamilya ko. Pati ba naman nangyayari sa kanila ay tinatago na rin sa akin? Sa iba ko pa mismo naririnig. Kumuyom ang kamao ko. Nagkaroon ng galit sa dibdib ko. Sorry, I didn't know, Shaira. Panghihingi ng sorry ni Kia na mapansing nag-iibang ekspresyon ng mukha ko. It's fine. Buti na lang sinabi mo. Wala rin naman akong balak na pakialaman si Dad sa company. Bubulyawan lang nila ako sasabihin na wala akong alam sa pagmamanage ng company. We should eat. Kumain kami at walang nagsasalita. Nahahalata nilang wala ako sa mood. Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Kian sa akin. Wala na ba talagang pakialam sa akin si Dad? Nakakalahati pa lang kami ng kain nang tumayo si Jesusa. I have to go. Late na ako sa meeting namin ni Dad. Tumayo si Kian at tinilikan sa pisngi ang fiancé. Sorry, Shaira. Nag-sorry siya. Sinabi ko na lang na wala iyon. Nang umalis si Jesusa, narinig kong pagbuntong hininga ni Kian. Nag-usap lang kami ni Kian hanggang sa matapos kaming kumain. Hindi nila alam na may asawa ako at gaya pa rin ng dati. Akala nila nabibili ko pa rin lahat ng gusto ko. Nalaman ko rin kung bakit nila ako dito ni Kian dahil ayoko sa hindi expensive na lugar. College pa lang ako noon naging maarte ako sa buhay. Walang ibang ginawa kundi magsaya. Sana nga bumalik ako sa dating ako na walang ibang iniisip kundi ang bumili ng mamahaling gamit at ituring na reyna ng school namin bilang isang Hernandez. Hanggang pangarap na lang yon dahil alam kong hindi na maibabalik ang dati. Nabigla ako nang hawakan ni Kian ang kamay kong nakapatong. Narinig namin ang pagbukas ng pintuan kaya kagad inalas ni Kian ang kamay niya. Nandito ka pala para makipagkita sa lalaki mo. Kumalabog ang dibdib ko na marinig ko ang pinanggalingan ng boses. Tumayo ako, nilingon si Errol. Sobrang talim ng tingin niya sa akin. Errol? Gulat na tawag ko sa pangalan niya. May sakit siya. Para niya kinahing pumunta dito at sundan ako. Bakit ka nandito? Tanong ko. Lumapit ako kay Errol. Akmang hahawakan ko siya nang itulak niya ako kaya't napaupo ako. Naramdaman ko ang sakit ng puwetan ko. Hindi niya inalis ang masamang titig sa akin. Hindi talaga ako nagkamaling inosente ka. Ilang lalaki na nga bang nakagalaw sa'yo? Napapigil ako ng luha. Hindi ko ininda ang sakit na bintang ni Errol sa akin. Lumapit sa amin si Kian. Tilulungan akong makatayo. Nag-aalala siya akong tinignan. Umiling ako para ipahiwatig na wag na siyang makisali. Bro, wag mo namang pahiyain si Shaira. Ramdam ko ang pagpigil ni Kian na wag magalit. Hinablot ako ni Errol papunta sa likod niya. Ramdam na ramdam ko ang galit niya sa paraan ng pagkakahawak niya ng pulsuhan ko. Errol, nasasaktan ako. Pilit kong inaalis ang kamay kong hawak ni Errol pero mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakahawak. Bro, nasasaktan si Shaira. Sino ka ba? Nakita ko ang pagkuyom ng kamao ni Kian. Sirenyasan kong wag siyang lumapit. Kung hindi lang nakasarado ang pinto malamang pinapalibutan na kami. Asawa niya ako. Nagulat si Kian na mapatingin sa akin. Ano ba? Kinalas ko ang kamay kong hawak ni Errol. Binitawan ni Errol ang kamay ko at tinulak kay Kian. Naghahalong galit at inis ang nararamdaman ko. Alam kong napapahiya na ako kay Kian. Inaakala naman niyang nanlalalaki ako. Hindi niya ako inahayaan magpaliwanag at kahit sabihin ko rin naman ang totoo, mas paniniwalaan niyang nakikita niya. Bumalik ka na lang kung tapos ka na sa panlalaki mo. Kumuyom ang kamao ni Errol. Tangina ka? Akmang susuntokin ni Kian si Errol nang pigilan ko siya. Wag, Kian. Minamaltrato kanyang maruming babae, Shaira, at walang matinong lalaking gagawin yon. Sigaw niya kay Errol. Napasabunot siya ng buhok at pinigilan ng inis. Ngumisi lang si Errol habang palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Kian. Sabihan niyang tanga ko pero hayaan si Errol na laitin ang pagkatao ko. Ginusto ko tong buhay na to at di na bago sa akin ang sabihin na marumi akong babae at maraming lalaking nakagalaw sa akin. Sabihin na niya ang gustong sabihin kasi alam ko sa buhay kong totoo. Hindi ako maruming babae at wala akong ibang lalaki. Hindi niya ako katulad. Pinipigilan kong wag siyang sampalin kung hindi ko lang naalalang may sakit siya. Enjoy your ride. Huling sinabi niya bago kami tinalikuran. Di pa man siya nakakadalawang hakbang, bumagsak na si Errol sa sahig. Errol! Sigaw ko sa pangalan niya at tumakbo papalapit sa kanya. Hinawakan ko ang noo niya, ang taas-taas ng lagnat niya. May lagnat siya, Kian. Tilulungan akong itayo ni Ian, si Errol. Matutumba ako sa bigat niya. Buti na lang naagapan ni Kian.
Pagbukas ko ng pintuan nakita kong mukha ni Melissa na gulat na gulat. Errol! Ano nga kaya ang tunay na nararamdaman ni Errol para kay Shaira? Mahal na ba niya ang kanyang asawa? Matuloy pa ba ang hiwalayan nila bilang mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.